Pinagpalang hapon para sa inyo mga kapatid, para sa ating lahat. At tayo po ay muling magde-devotion sa ating Grace Everyday. Ito na po yung ating pampitong topic dun sa 1D para sa mga member ng church. So ating pong pag-usapan, itong ating paksa. Pero bago yan, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. Kami po ay lumalapit sa iyo. Amin pong hinihiling na kami ay turuan mo ng iyong mga salita at patuloy na paalalahanan at mabigyan ng babala, Panginoon. Nawa po ay patuloy na kami lumago sa aming pakikinig, pagsubaybay sa aming Grace Everyday. Salamat po, Panginoon. Hinihiling po namin ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay pampitong topic na po ito. So dinaanan po natin yung prayer. Kasi sa mga miyembro po, ba? Di ba po yung mga miyembro dapat maging habit yung prayer. Then number 2, yung studying the Word of God. Kailangan mag-aral. Number 3 po yung how to discover the will of God para malaman natin. Number 4 po yung how to overcome the world. Paano hindi tayo mai-impluwensyahan ng mundo at hindi tayo magiging sunod-sunuran sa kasalanan. Kung ano man po yung maling itinuturo ng mundo. Yan po yung pang-apat, ito po yung pang-5, the balanced life, no? Kailangan daw po ay balanse. Opo. Yun yung pang-5. Ito po yung pang-6, temptation, no? Pagtukso. At dito na po tayo sa pang-7. Ang ating po pag-uusapan ay ang kasalanan. Alam naman po natin ito yung kasalanan ang dahilan kung bakit po tayo nahiwalay sa Diyos. At ito po yung ating objectives. Dapat daw po ay maintindihan natin kung saan ito nagmula at ano ang epekto nito sa sanlibutan. Ano ang epekto ng kasalanan sa sanlibutan? Number 2, kailangan daw po ay alam natin yung ating responsibility sa bawat kasalanang ginagawa natin kasi meron itong kabayaran. Bawat kasalanan na gagawin ay may kabayaran. Number 3, ito na nga po yung repent from the sin sa ating buhay. Ano man po yung kasalanan na nagawa natin sa harapan ng Diyos, ating pong ihingi ng kapatawaran upang tayo ay linisin sa ating mga pagkakasala. Lahat naman po tayo ay nagkakasala. Wala naman pong hindi. Kaya nga po ang pinag-uutos ng Diyos sa atin, pinapaalala at binababala sa atin, pagsisihan. Okay, dito po natin kukunin yung makikita yung kasalanan kung bakit lumaganap. Ang halimbawa po rito, tignan daw po natin yung bata, ang isang bata. Kapag siya po ay naglalaro, sabi dyan, at ano yung madalas na ginagawa ng bata kung bakit minsan mali yung ginagawa niya? Isulat daw po ito. At kung ano yung naoobserbahan natin. And then ano pa po binabanggit dito? Bakit niya ginagawa yun ng bata? Samantalang ang bata ay inosente, no? At obserbahan din daw po natin yung kung bakit meron siyang gusto niya yung isang bagay. Bakit ginugusto ng isang bata yung isang bagay. At kung ang bata po ay nagsisinungaling, makikita po natin yan. Likas naman sa bata ay hindi nagsisinungaling. Pero bakit siya nagsisinungaling? Yan po yung ating obserbahan sa kung bakit ang bata ay nakakapag-commit ng kasalanan.
Anyway, kahit ang bata po makagawa ng kasalanan ay inosente po siya. Lalo na't hindi niya pa alam yung mabuti at masama. Ang kasalanan lang po ay sa atin, mga merong sapat na gulang. Sapagkat alam mong masama at gagawin mo, medyo may pananagutan na ron. Okay, talakayin na po natin. Saan ito nagmula, itong kasalanan? Si Eva at Adan kasi wala pa silang kasalanan nung nilikha ng Diyos nung ginawa sila ng Diyos. Inosente po si Eva at Adan. Kung saan nagmula yung kasalanan. Sabi po rito, sa Genesis chapter 3 verse 6, sinabihan sila ng Panginoon. Alam naman po natin yung kwento na sinabihan ng lalaki si Adan na siya yung may pananagutan dahil siya po yung unang nilikha ng Diyos. At pagkatapos sinunod yung babae, si Eva, at sinabihan sila na maaari nilang kanin ang lahat ng bunga ng punong kahoy sa Garden of Eden, pero maliban lamang yung isang pinagbabawal na nasa gitna. Apo. So sabi doon, sa maikling kwento, nung si Adan ay namahinga, si Eva po yung tinukso. Kasi kung si Adan po yung tutuksohin, siguradong hindi po siya susuway. Pero dahil ang ginawa ng diablo, ang kanyang tinukso ay si Eva, ang sabi diyan, ito na nga po yung nagkasala na si Eva ng pagsuway. Ang number 1 kasalanan po nila, pagsuway. Sabi diyan, it started when Adam and Eve disobeyed God. So, nagkasala si Eva, inalok niya si Adan, at ganun din ang ginawa ni Adan. Naakit din po siya, bagamat ng una sinasabi niya na kumain ka ba ng punong ipinagbabawal? So, bagamat tinanong niya si Eva, pero ang nangyari din po ay natukso din po siya. Kinain niya po yung inialok ni Evang yung prutas. At dahil nga po dyan sila po ay sumuway. Yan po yung unang pagkakasala ng sa simpleng utos na huwag kakanin, yung bunga ng puno na nagbibigay ng pagkaunawa sa mabuti at masama. Simple lamang po yung utos ng panahon nila Eva at Adan, pero yun po ay sinuway po nila. So doon po nagmula yung kasalanan. Dahil po sila ay inosente, nung sila ay sumuway, dito na pumasok yung kasalanan. Pagsuway ang kasalanan nila Eva at Adan. Opo. At ano ang naging epekto nito sa sanlibutan? Sabi rito. Ano daw ang naging epekto ng kasalanan? Ay dahil nga po sa pagkakasala nila Eva at Adan sa letter B1, yung A po yung origin ng saan nagmula yung kasalanan. Ito yung letter B, ito na po yung epekto ng kasalanan sa sanlibutan. Number 1 po, nahiwalay sila. Pinalayas po sila sa Garden of Eden. Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Diyos nung panahon ni Eva at Adan. Excuse me po. Halos hindi na sila mahihirapan sa pagkakanin na lang nila yung mga bunga na nasa harapan, nasa paligid lamang po nila. Imagine, ganun ang buhay nila. Nandiyan lahat yung kakainin mo. Subalit, dahil nga po sa pagkakasala, ito na nga po yung pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden. Dahil sa kanilang pagsuway. At dahil po dun sa pagsuway nila Eva at Adan, ito po yung naging epekto sa sanlibutan. Lahat po ng naging supling nila ay ganun na yung naging buhay, naging masuwayin na sa Panginoon. Lahat ng tao na sumunod sa kanilang, lahat ng naging lahi ni Eva at Adan, lahat ng kanyang mga apo ay sumuway sa Panginoong Diyos. Kaya po sinasabi dito, yun po yung naging dahilan na epekto na hiwalay sila sa Diyos. Then number 2 po, dahil po dyan sila po ay naging
naging mahina, simple nature po, naging sinunod nila yung pita ng laman, yung hilig, yung nasa ng laman. Sila po ay nagkasala. Sabi diyan sa Mark 7:21, dahil sa puso nagmumula ang lahat ng kasamaan sa isip, sexual immorality, theft, murder, adultery. Mark 7:21 po. Di ba po, mula sa puso, hindi po galing sa labas yung kasalanan, galing po sa puso. Dahil nga po sa kanilang pagsuway, ito na nga raw po yung naging epekto nito. Yung simple nature po ay lumaganap sa tao dahil nga po si Adan ay yung kahinaan niya, yung po yung naging dahilan. Kumbaga lahat ng tao ay mahina. Yung kahinaan ni Adan, yung lahat po ng sumunod na henerasyon, ganito rin po ang nangyari. Naging mahina na po. Sinunod na po yung nature ng laman, yung simple nature po. Romans 5:12 nakalagay po dyan. Therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all men because all sin. Romans 5:12. So pumasok na po yung kasalanan sa mundo dahil sa isang tao, si Adan. Pero kung nagkasala si Eva, no, in charge kasi si Adan mas sa kanya ibinigay yung bilin ng Diyos, sa kanya ibinigay yung tagubili na wag kanin. So number 3 po, lahat daw po ng tao ay naging alipin ng kasalanan. All of us became slave of sin. Naging sunod-sunuran ng tao sa kasalanan. Lahat ng naisin na masama ay nagagawa ng tao. Wala siyang lakas na umayaw sapagkat nga po yun nga po yung naging bunga. Sila po ay naging alipin. Pagka alipin na, ibig sabihin po ng alipin kasi nung panahon nila, may mga alipin, mayroong Panginoon. So ang alipin, sunod-sunuran lang yan pag inuutusan ng Panginoon, ng nakatataas, yung tinatawag nilang boss, amo, nagiging sunod-sunuran. Pero dito po, tinutukoy po tayo, bakit tayo po naging slave, yung kasalanan po ang naging Panginoon ng tao. Lahat po tayo ay, pagka hindi natin maiwasan na magsinungaling, lahat ng kasalanan, pagpatay, pakikipag-away, pangangalo niya, yan na po yung naging resulta, naging epekto. And then, ano po yung naging cause nito? Ito po ay spiritual death. Sabi dito, it caused us death. For the wages of sin is death. Ito na nga po yung binabanggit sa Romans 6:23. But the gift of God, eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang tinutukoy po doon ay hindi po yung physical na death, no? Lahat naman po tayo ay makaka-experience nun. Pero ang tinutukoy po dito yung spiritual death. Mararanasan yung pangalawang kamatayan dahil dun sa epekto. Pero ito naman po ang maganda sa letter C po. Si Jesus daw po ang naging kasagutan sa kasalanan. He took the sin away from mankind. So ang ginawa ng Panginoon ay dapat mapigilan yung paglaganap ng kasalanan. Kaya nga po, ito nga po yung purpose ng pagparito ng ating Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. Para pigilan yung kasalanan kasi lalaganap na. So ang tao po ay mararanasan yung spiritual death. So ginawa ng Panginoon, pinigilan yung kasalanan. And He was one condemned as the sinners. So itinuring daw si Lord na hindi siya makasalanan pero itinuring siyang makasalanan para sa atin. Dahil inako niya nga po yung kasalanan. Walang kasalanan na naging makasalanan, si Jesus walang kasalanan, tinuring na makasalanan sapagkat pinigilan niya yung kasalanan, yung paglaganap ng kasalanan. And with His life, He paid our sin. Sa pamamagitan daw ng buhay niya. Ito po yung yung witness natin na nagkataong tao si Jesus. Sa kanyang buhay na nagkataong tao siya, He paid our sins, yung pagkamatay niya sa krus.
Yung po pala yung pagbabayad. Kaya nga po yung iba, nagtataka nga po kami bakit sinasabi nila na merong isang grupo na napanood po ako na hindi po sila naniniwalang si Jesus ay namatay na sa krus. Ay namatay. Sabi, hindi raw namatay si Jesus. So medyo napaka po. Ito na nga po yung patotoo eh. So naging kabayaran yung kanyang buhay. Isipin mo na isinilang ka sa mundong ito si Kristo, ang ating Panginoon, naging tao para lang maranasan yung kamatayan sa krus. Napakasakit nung kanyang karanasan, di ba po? Yun po ay na-witness ng lahat. At hanggang ngayong henerasyon natin, kinikilala na ng mga tao na si Jesus ay namatay sa krus. He is the gift of God, sabi dyan. Siya yung regalo ng Diyos. So pag regalo po, libre po. Wala pong bayad yun. Kaya nga po, ito po ang isang problema po. Ang libre po yung si Jesus nung ibinigay. Wala pong bayad ang kaligtasan. Ayaw pong maniwala ng iba na libre ang kaligtasan, na wala pong bayad. Kaya po yung iba hindi makapaniwala. Kasi paano magiging libre ang kaligtasan? Hindi po kasi ganun yung pagkaunawa nila dun sa ginawa ng ating Panginoon. Minsan may pagtatalo po dyan. Apo. Kaya sabi dyan, He is the gift of God, si Christ. And then sabi rito, how to be released from sin. Paano tayo makakalaya, makakawala sa kasalanan? Ito na nga po yung binabanggit dito. Number 1 po ang binanggit. Pero basahin ko muna yung He is the gift. Sabi rito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:23. Ito na nga po yung huling-huli sa ating pagtatapos. Letter D, how to be released from sin. Number 1, paano tayo makakalaya? Admit your sin. Kilalanin natin na tayo ay makasalanan. And number 2, confess and repent from your sin. Ipahayag mo yung kasalanan mo at magsisi. Yan daw po yung para ma-release tayo sa kasalanan. And then number 3 po niyan, accept, pagtanggap po. Accept Jesus as solution for your sins. Siya daw po yung solusyon. Wala na pong ibang solusyon, mga kapatid. Ibang solusyon, reliyon. Yung iba po ay ang sariling paniniwala. Wala na pong ibinigay ang Diyos na ibang solusyon kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po ito po ang ating pampitong topic ay kasalanan. Makikita niyo po sa larawan na ito, mga kapatid, ay siya po ay nakatali. Ayan po, ilalapit ko pa para makita niyo po. Nakatali po siya, ibig sabihin, sino man pong pinagahari ang kasalanan sa ating buhay, siya po ay alipin ng kasalanan. Ang tanging makakapagpalaya sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Yun lamang po, mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating Grace Everyday. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon patungkol sa iyong mga salita na nagdudulot sa amin ng pag-unawa. Patuloy, Panginoon, na huwag mo kaming hayaan na manlupaypay o manlamig o manawa sa iyong mga salita. Bagkus, Lord, bigyan mo po kami ng gutom at pagkauhaw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.